Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung nandyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga, magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket pagkasama tayo dati Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilis sa presidente mo. Kung tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa din sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Titikat ka na. Titikat na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction bahay. Ito po, meron naman po tayong mga pagong panonoodin o pag-uusapan. Ito po itong video ito galing po sa ating kaibigan, si Reaction TV PH. Ayun, shout out Reaction TV PH. So ito po, ang gagawin lang po natin, manood lang sa kanyang munting video. At sana po, yung hindi pa po pala naka-subscribe sa ating munting channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Yun. Isang click lang po sa isang subscribe button. Masaya na tayo. Diyan po sa ilalim po ng ating munting video ay kulay green. Meron pong subscribe button, no? So, ito na po. Reacta na po tayo sa kanya. Sa panoorin natin, ito po patungkol kay marami po, Angeliana, Baha, lahat na po yan. Sama-sama na po. Yan, rekta na po. Gusto mo talaga sabihin ko sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Naku! Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma, wala akong alam. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Naku! Ayan. Ray de la Cruz, Barangay Captain Ray de la Cruz.
Sino ba si Barangay Captain Ray de la Cruz? Kailangan may Google natin yan, mga kareaksyon. Manager ni Pepsi Paloma. Manager pala ni Pepsi Paloma si Ray de la Cruz. May alam siya kung sino nagpapatay kay Ray de la Cruz. Ganun pala yun. Nako, mga kareaksyon. Baka si Ray de la Cruz ang may alam na si Pepsi Paloma ay nadali, no? Di ba? Na nagplano kay Pepsi Paloma, wala akong alam. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, Manager ni Pepsi Paloma. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to kasi talagang masisira sila sa sindikato dyan sa Itbulaga. Sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga. Isa na si Tito Sendol sa sindikato doon. Naku po, sindikato pala si Tito Soto. Naku, mga kareaksyon, matindi pong revelasyon to. Pakinggan po natin, ha? Kasi talagang masisira sila sa sindikato dyan sa Itbulaga. Sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga. Isa na si Tito Sendol sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Si Big tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Si Big tsaka si Joey daw walang kinalaman sa sindikato sa Itbulaga. Naku po. Delikado na po talaga itong si Bongbong Marcos, mga reaksyon. Ito, meron pong isang news anchor o isang journalist na galing po ng Malacanang na iba po ang naramdaman. Para yatang talagang tuluyan ng babagsak itong si Bongbong Marcos. Pakinggan po natin. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Nako. Delikado para sa someone na humahawak ng posisyon na kagaya ng Pangulo na maging complacent. Yun. At sabihin sa mga tao na okay lang yan. Tama. Yan ang simpleng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam natin kasama ang Malacanang Press Corps kanina. At tinanong natin ang Pangulo kung ano ang tingin niya dito sa mga coup threats na lumalabas, yung mga panawagan na mag-withdraw ng support sa kanyang administrasyon kasabayan nung kaliwat ka ng mga kilos protesta na nagsimula noong September 21 at inaasahan na magdidiretso hanggang matapos ang buwan ng Nobyembre. Naku po. Nararamdaman na po, mga kareaksyon, na itong administrasyong Bongbong Marcos na ito ay talagang malapit na po ang pagkatapusan. Dahil pag bumaligtad po ang maraming kasundaluhan at hindi na po tumigil itong malawakang kilos protesta na hindi po yung November 30 Kilos protesta po yun ng mga pro Romualdez tsaka pro Bangag. Yung November 30 yung 1 trillion march, yung yung tindig. Mga tindig yan, mga tarantadong tindig yan. Huwag kayong sasama dyan. Huwag kayong sasama sa mga yan. Mga pro Bongbong Marcos Bangag yan. Tsaka Romualdez Buaya. Ito po mga kareaksyon ng... pero bago yan, siyempre, huwag natin kalimutan si Erwin, nasan ka na? Walang yaka. Erwin, nasan ka na? Breaking the law, walang yaka. Tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Magdanako, mga Marcos! Magdanako! Walang hiyayan! Tarantado ka, Marcos! Tarantado ka! Ukininam, Marcos! Tarantado ka! Ukininam! Tarantado ka, Marcos! Ukininam! Walang hiya ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Mahilig ka sa burat. Sorry. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Naku po. A
Alam ninyo kung ano. Pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. Naku po. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Nakakamiss po ang Pangulong Duterte, ano? Nakakamiss siya. Siya ang leader na nagbigay sa atin ng dangal, dignidad, integridad, at nirespeto ng buong mundo ang Pilipinas noong panahon niya. Ngayon, ano? Ano ngayon? Oh, wala na! Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Hanggang kailan? Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha! Halika dito! Dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ibabaranas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakit, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakabakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabi. Saluhin yung mga ganid ang naipon naming galit. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin. Hindi natin sinasabi, ay, baka sakaling magbagyo. Magkakabagyo talaga. Naku po, yan na po. Yan na. Ako. Talin nyo na yan. Huwag nyo nang ibalik dito. Umpisa na po natin mga ka-reaction. Umpisa na natin para ito napakaganda reaction video na ito. Nagdedelikado na daw po mga ka-reaction ng Administrasyong Bongbong Marcos. Katulad po na sinabi nung napakagandang newscaster na yun. Tuloy po natin ha. Yan po mga ka-reaction ng kasalukuyang nangyayari. Bandang Bisaya, Mindanao yata yan. Magagandang bahay po mga ka-reaction na inaanod. Ayan o. Ayan mga ka-reaction. Nakikita po ninyo inaanod. Napakagandang bahay. Oy, saldi ko, walang yaka. Martin Romualdez, nakikita mo yun? Nakikita nyo yan, yan? Yan, nakikita nyo yan? Martin Romualdez, ang dadaming pera dyan sa may Aguada, Malacanang, yung dinideliver ni na Sergeant Gutesa. Tingnan ninyo, mga animal kayo, tingnan ninyo yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, nakabaha. Habang kayo ay masayang-masaya, yan Mga ka-reaction na yan po ngayon na nangyayari sa kasalukuyan sa Pilipinas, mga ka-reaction. Panoorin nyo yan, mga animal kayo magnanakaw ng flood control fund. Saldi ko, Bongbong Marcos, panoorin mo yan Lisa Araneta, masaya ba kayo sa Pilipinas sa nangyayari yan? Habang binubulsa ninyo ang kaban ng bayan, mga animal kayo yan Oy, Martin Romualdez, panoorin mo yan. Saldi ko, Don Gonzales, si Barbers, panoorin nyo yan Mga kayo, mga tuta kayo ni Romualdez. Panoorin nyo yan, tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas, masaya kayo. Mga animal kayo. Tingnan ninyo, nakakagalit po kasi mga ka-reaction. Wala silang pakiramdam, wala silang pakialam sa nangyayari sa Pilipinas. Basta't maibulsa nila ang pera ng kaban ng bayan, basta manakaw nila ang pera ng taong bayan, basta mapabagsak nila si Sara Duterte at ginamit nila yung pondo noong 2025 sa eleksyon para matalo ang Duterte. Hindi sila nagtagumpay. At ngayon, kahit sa ipis ay natatalo ang mga animal. Si Bongbong Marcos, sa ipis, sa daga, sa tae, kung kanino, hindi sila manalo. Di ba mga ka-reaction, nakakadiri kayo, nakakadiri itong administrasyong ito. Hindi kayo nire-respeto ng international community. Dito sa Pilipinas, nagsasuffer ang bawat Pilipino dahil sa kagagawa ninyo, sa katakawan ninyo sa kapangyarihan, sa katakawan ninyo sa pera, mga animal kayo. Wala kayong mga kwentang tao. Tito Sen, gusto mo ba talaga? Isa pa tong Tito Sen na to, ha? Itong Senate President na ito, babayero ka pala? Ayan, babaero. Ayan, babaero pala tong si Wambol University, So anyway, quick break lang yung hindi pa po pala naka-subscribe sa ating munting channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Isang pindot lang po dyan. Masaya na tayo. So, rekta ulit. Walang yaka kung maka-asta-asta ka, kala mo talaga ikaw ay malinis. Isa ka rin palang tirador ng mga... Di ba mga ka-reaction? Kala mo talaga kung maka-asta siya, talagang malinis siya.
Isa-isa rin pala siyang putangin ng plastic. Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon. Gusto mo talaga? Gusto talaga. Ito pa lang si Tito Soto na kala mo siya yung pinaka-good boy sa Tito Vic and Joey, sa TVJ. Siya pala yung may tinatagong katarantaduan, ano? O ito pa. Ayoko pong manira. Ayoko pong gumawa ng kwento. Pero kung sila po kayo gumagawa ng kwento laban sa akin, ang panlaban ko dyan, the truth will set you free. Yan ang panlaban ko. Magsasalita na lang ako ng katotohanan. Kaya may final message kay Tito Sen. Tito Sen, nabibigyan kita ng 1 linggo na kausapin mo yung mga bataan mo na tumigil na. Kasi habang tumatagal at habang si Christopher Min, binabanatan daw ako. Tito Sen, ang dami kong alam sa inyo. Talaga bang akong gusto niyong kalaban? Talaga bang gusto niyong awayin, Tito Sen? Hindi ba pwedeng yung may alam ako sa inyo pero akin na lang yun, hindi ko na pagkakalat at huwag niyo na lang akong birahin? Binibilan niyo ako eh. Kaya yan po, sana makapag-isip kayo at makapagkapon na nakiusap na ako kay Tony Cubera. Tito Sen, ganito ba talagang gusto mo? Laglagan? Nasa say yan. Nasa saya, nakakaya, Senate President ka pa naman, tapos malalaman nila kung sinong kabit mo, tsaka bukod sa kabit, yung girlfriend mo sa Itbulaga. Alam mo kasi sa Itbulaga, Bryce, alam naman ng mga taga doon kung sino yung karelasyon ni Tito Sen, hindi magsasalita Maraming, hindi naman lahat, pero may mga may alam naman yan. Ang nakakatawa nga ako dahil yung girlfriend niya na taga Itbulaga, dito mo, sabay pa sila ni Bossing. Nagkabukingan. Gusto niyo pa ba talaga? Gusto niyo talagang Gusto niyo ba? Gusto niyo bang awayin pa talaga ako? At ako ang panglaban ko lang dito yung katotohanan. Magkaribal? Si Bossy tsaka si Tito Soto magkaribal pala? Hindi kaya si yun, yung bigla-biglang, hindi kaya si Pia Guanyo yun? Tanong lang hindi, palagay ko hindi si Pia Guanyo yun kasi biglang iniwalayan ni Vic Soto si Pia Guanyo Palagay ko hindi naman si Pia Guanyo no? Palagay ko lang kasi naging girlfriend ni Vic Soto si Pia Guanyo. Tanong lang, pero palagay ko hindi naman si Pia Guanyo. Palagay ko mabait naman si Pia Guanyo. Bakit biglang nagiwalay si Pia Guanyo tsaka si Vic Soto Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 20. May naiintindihan po ba kasi sinabi niya? Pakinggan po niya, may naiintindihan ba kasi sinabi niya? Rapper. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 2025. May naiintindihan kayo? Ako, bulol na ako pero siya parang feeling niya siguro maganda yung pagsasalita niya Pakinggan niyo Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube Pakinggan niyo. Ilang mistake, yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 2025. Pang-5 na po natin itong live stream. Oo, nakakalimang live stream siya. Talagang matinding pangangailangan yata, Clear Matinding pangangailangan yata sa pera yan Ako nga, hindi na ako makatatlo, makalima sa isang araw, makaapat Wala namang balita, ikaw, ang dami mong ngalami balita Diba? Kung ano pinagsasabi mo sa YouTube channel mo para makapag-upload ka lang, mahiya ka naman Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 2025 at pang-5 na po natin itong live stream. Nakita ko lang. Pang-5 live stream, ano ka? ABS-CBN? Kailangan ko i-take up kahit maiksian lang mga kapatid. Oo, kailangan ito ng pera kahit maiksi ang vlog lang. Okay, medyo itong si Anjo Iliana ay... Nako, sumausaw din kay Anjo Iliana. Alam ko po na naiirita kayo sa boses niya at sa pagmumukha niya mga ka-reaction. Tatanggalin po natin yung pagmumukha niya Yung na lang niya, yung boses niya kasi may sasabihin siya dito Pakinggan po natin, baba natin yan si Anjo Iliana. Nag-iingay ba to? At halatang halata ang kanyang purpose mga ka-clear. Halatang halata ang kanyang purpose. Natin bigyan natin na konting konteksto. Si Anjo Iliana, mga ka-clear,
Yan na. Binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawala ng trabaho. Tama na. Kailangan niya ng pera. Tama na, nagtrabaho siya kay Jingo Estrada. Anong problema nun? Nagtrabaho naman. Ikaw, anong ginagawa mo sa Malacanang? Tama na, Claire. Tama na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Boss Dada. Sabi niya, is there such a thing? I thought Tito Sen, Senator Tito Soto, was kind. Isinare lang ni Boss Dada ang pahayag ni Anjo Ilana. Delikado ito. Basahin ko ang pahayag ni Anjo Ilana tungkol kay Tito Sen, Senator Soto. Okay. Tito Sen, ang dami mo namang pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Ibig sabihin, tinitira nila si Anjo Ilana. Gusto mo talaga ng laglagan? Okay ba sa iyo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit. Sabihin ko yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Patay kayo ngayon. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ito na kasing Anjo Ilana, talagang palaban na rin eh. May post pa akong nabasa, sabi niya is, hindi ako takot sa TVG, Tito, Vic, and Joey. May sindikato dyan, sabi niya. Ano pa? Kasi si Anjo Ilana dating host din ng na kasama nila sa 8 Bulaga. So marami siyang alam. Ano pa? Tito Sen, sabi niya, maglabas ka na lang ng resibo mo. Yung pangako mo noon na yung buong sweldo mo pag manalo ka, itutulong mo sa mahirap na estudyante. Maglabas ka na lang ng resibo mo. Ang up to na, wala pang resibo. So, lumalabas ngayon, mayroon ng bangayan between Tito Sen and Anjo Ilana, at ito, maraming vloggers na tumitira kay Anjo Ilana. So, laglagan na ba? Tingnan natin kung anong mangyari. Kung i-reveal, sigurado, deny to death. Wala yan. Magbasa lang ako sa mga comments, people who reacted. Yun. 8,600. 18,000 ang nag-react. 8,600 ang nag-like. 8,000 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, sinong nilalike. Boss Dada, wahaha, may kabit? Sabi niya. Ethel Pineda, si Dr. Ethel ito. Lagot siya kay Helen. Ay siya, kabit reveal na yan. Alexandra Mayer, booking, merong kabit, kaya panay kurap sa kaban. Tayo na. Risa Siriaco, may ganon. Dali medyo maingay ito nga. May ganon pala, Tito Sen. Sinal ka rin pala, akala ko makabasag pinggan. Huli ka. Ayun. Anyway, speaking of Anjo Ilana, ano na ito, napuno na rin ng salok. Makita mo yung mga post niya, puros mga pro Duterte, puros anti-BBM ang kanyang mga posto.
matuturing ba nating kapwa nating DDS si Anjo Iliana? I hope so. Kasi yung isang hindi ko makalimutan na post or video niya, sabi niya, ang pinakamalinis na presidente hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo ay si PBBM. Bakit? Palagi siyang naghuhugas kamay. So, anong mga paghuhugas kamay ng Pangulo? Una, ito daw, corruption ngayon, wala siyang kasalanan. Pasalamatan pa daw natin siya dahil siya ang nag-reveal. Siya ang nag-booking. Sabi naman ni Dr. Richard Mata, hindi po ang Lord po ang nag-reveal, nag-booking dahil after na magmayabang ang Pangulo sa kanyang SONA last year, yung 5,500 flood control projects, dumating kaagad ang Bagyo Katrina. At sunod-sunod na yan hanggang ngayon na nalaman na natin ang buong katotohanan kasi nga I believe so na talagang binuking sila ng Panginoon. So, bakit pumutok ng todo itong flood control anomaly na ito? Ayan, dahil sa una, nagmayabang. Pangalawa, yung pag-interview ni Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya. Doon na pornada o nagalit ng taong bayan kasi nga kontraktor lang. Nung una naghihirap. Tapos sabi nila sa interview, paano kayo yumaman, naging bilyonaryo? Dahil sa DPWH. Biruin mo yan, 40 luxury cars ang ibinida. Halos nakakalula. Plus mansion na bahay at iba pa. Kontraktor lang yan, ha. Iba pa yung mga mambabatas. Ano yung mambabatas? Aircraft naman, mga jet plane, mga helicopters. Nako, nakakatawa o nakakaawa si Saldico kasi viral ngayon yung video, kumakain siya sa isang restaurant sa isang bansa, nilapitan siya ng Pinay. Sir, kumusta na kayo? Mag-attend ba kayo ng ICI hearing? Nako, kumaripas ng takbo si Saldico, takip ang mata, takbo talaga palabas. Awang-awa, kawawa ang kalagayan nitong Saldico. Wala na siyang sense of privacy at saka peace of mind. Kasi kahit saan siya magpunta, may mga Pilipino na nagmamasid. He can run, but he cannot hide from the eyes, angry eyes of Filipinos all over the world. Kawawa. Yeah, mahirap po masabi kakampi ko yan, kaibigan ko yan. Yan yung, alam po ninyo, ako bilib ako kay Pangulong Duterte. Kasi bakit kanyo? Ang sidekick niya si Bongo, si Bato, especially si Bongo, naging loyal, tapat. Bakit? Kasi ang Pangulong Duterte, mga ka-reaction, hindi siya katulad ni Tito Soto. Ang Pangulong Duterte, wag ka lang lalabag sa batas at magta-traitor sa bayan. Hindi kanya pakikialaman, re-respetuhin kanya eh. Wala siyang pakialam kung babayero ka, hindi ka babayero, basta ang pagmamahal sa bayan ang inuuna niya eh. Pero dito mga ka-reaction, itong si Tito Soto para yatang inaatake itong si Anjo Iliana ng mga trolls niya eh, no? Ang taon na lang, ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. O hindi ako takot sa TBJ, anong pinagsasabi niyo? Yan o, Spolarium Pepsi Paloma. Tingnan mo, pati yung ibang banda ginawa na ng kwento tong Pepsi Paloma. Pepsi with ice cream please. Masarap ba yun? Pepsi with ice cream. Spill the tea. Ayan na nga, may nag-spill na ako ng isang tea.
Si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago namatay, umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Ang hindi lang masamang... Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, palagay ko may kalalagyan itong si Tito Soto mga ka-reaction sa ginagawa niyang ito kay Anjo Iliana. But I would imagine that his purpose here was... Bigla pong naging spokesperson ni Donald Trump itong si Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo. I would imagine that his purpose here was to connect back with ASEAN and with South Korea and with Japan and then meet with Xi Jinping. And he managed to... Kasi pagkatapos na yung meeting nila ni Xi Jinping, umuwi na kaagad. Di ba mga ka-reaction? Kaya itong si Bongbong Marcos, malayo na po ang kanyang nilalakbo. Hindi na natin maabot to eh. Iba na po yung direksyon ni Bongbong Marcos eh. Di ba? Bakit ikaw, Tito Soto, ano bang galing mo? Di ba may tinotorjak ka sa Las Vegas, di ba? Nako, tinotorjak? Si Ilona? Di ba pinupuntahan mo siya sa Vegas? Nako po! Pumupunta ka ng Amerika? Nako! Ilona, palawa? Inaalayan mo ba siya ng bundle-bundle na pera? Nako! Alam ba ni Helen Gamboa yan? No. Maliban kay Pepsi, meron pa yan, sa Vegas. Pupunta siya dyan eh. Anong ginagawa mo sa Las Vegas? Okay, ba't meron kang dinadalaw na certain Ilona? Nako po! Ayan. Anong kahayupan yan, Tito Soto? Kung makaarte kayo, mga hayop kayo? Grabe po yan, no? Kung makaarte kayo, mga hayop kayo. Yan ang sinasabi natin, Tito Sen eh. Yan ang sinasabi kasi natin, mga ka-reaction. Mahirap kasi pag ikaw ay isang hindi marunong at least wag mong babuhin si Anjo Iliana. Mahirap yan pag binababoy mo si Anjo Iliana eh. Diba? Grabe na to eh. Ito si Bongbong Marcos po, papakita ko sa inyo. Bang 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 bang. Yan po ang pagkakaiba ng Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Ang Pangulong Duterte nasa gitna lagi lagi siya nasa gitna, katabi ni Xi Jinping, katabi ni Vladimir Putin. Si Bongbong Marcos po, saan siya nilagay ito? Sa inyo, tingnan nyo. Wala siya sa gitna, Si Xi Jinping, Korea, nasa siya. Ang Pangulong Duterte nasa gitna, makapangyarihan siya eh. Si Bongbong Marcos, nandun po siya sa pinakadulo. Ayun na, tingnan nyo. Ayun, nakita nyo si Bongbong Marcos, yun sa kamay, ayun, yung pinakadulo, para siyang salimpusa, yung ropor. Para siyang ropor. Para po siyang ropor, mga ka-reaction. Kawawang Bongbong Marcos, malapit na siya mapatalsik sa Malacanang. Yan, naririnig na natin yan, mga ka-reaction, hindi siya aabot ng 2028. Pero gagawin po nila lahat ng mga drastic measure. Gagawin po nila lahat para lamang talagang mapanatili at hindi makaupo si Sara Duterte. Pero